So, for the past few days, alam nyo, dami ng tanggalan ngayon sa iba't ibang promotion. And hindi ko feel yung mga bagay-bagay na nangyayari ngayon sa mga promotions. And hindi na ako papatagal. Let's start. So, the headliner, actually hindi siya sobrang headline. So, wrestling news of the week is Tessa Blanchard is now fired by Impact Wrestling. So, as far as Impact is concerned, Tessa Blanchard is not only fired, but she is now no longer the Impact World Champion. So, if that's the case, gonna be a fatal 4-way matchup. Maybe yung tinitis up nila na mag-appear on July 18, yun na siguro yung papalit kay Tessa. Yun na rin ang papalit kay Michael Elgin. So, that's for sure. So the news of the day is Tessa Blanchard is now fired. Michael Elgin, Joey Ryan, and Dave Christ is now fired by Impact as well. So, Michael Elgin is fired due to allegations and backstage brawls. Michael Elgin is fired because of brawls as well with Sam Callihan, the backstage. Joey Ryan is fired obviously due to the allegations from the speaking out community thing. He is fired due to that. Tangina. Ang ewan ko. Pero sarado na rin yung wrestling business ni Joey Ryan. Yung ewan ko pangalan. Basta yun na yan. Sarado na rin siya sa business right now. And para sa akin, sa UK, ang laking bawas nitong mga wrestling promotions na to sa pagkawala, sa pagkatanggal sa kanila. And napakalaking factor na to is yung nangyari nga na speaking out, obviously. So, basta ang akin, July 18 sa Slammiversary, ang laking kawalan talaga. Ang laking fucked up talaga to, man. So, next thing, Travis Banks and Ligero from NXT UK is now released as well by WWE. Wala silang statement. Wala silang statement from the promotion itself. Pero nakikita ko, allegations din to. And then, nag-admit sila doon sa mga ina-allegate sa kanila. So, yun. Parang nakikita ko yung nakikita nyo. Na yan dyan sa mga allegation na yan, maraming natatanggal, maraming nawawalan ng And then, so after the firing of Tessa Blanchard, the rumors, betche. Kasi ang bali-balita ngayon, Tessa Blanchard is going to WWE or NXT. So, ewan ko kung anong reaction ko dito. So, if Tessa Blanchard goes to WWE, parang pwede siyang mag-fill ng gap na nawala right now kay Ronda, kay Charlotte, kay Becky. Dahil nga sa iba't ibang dahilan, pwede siya yung mag-fill ng gap nung nawawalang gap right now. Pwede rin siya mag-NXT. Pwede rin maging women's champion doon sa NXT. Pero, parang iiwas ata to sa main roster ngayon. Kung sa NXT siya magsasign. So,
She can sign with AEW. She can sign with NXT. She can sign with WWE. Pero sigurado ko dito, parang hindi pa siya magsasign kasi obviously she is in Mexico. Si Tessa Blanchard nga pala, I don't know, pero ganito siya natanggal eh. Hindi siya nag-send out ng promos from her so-called Mexico vacation trip. Yun ang dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit siya natanggal sa promotion is hindi pag-send ng mga videos. Even hindi siya nung interview kay Joey Ryan ang puta. Kay Josh Matthews, yan. Parang hindi niya ina-accept yung interview, hindi niya pinapansin yung mga contact ng Impact sa kanya. So, they decided to cut it off, tanggalin si Tessa Blanchard from the equation. So, wala na silang problemahin, alright? So, yan. The recent episode of Monday Nitro, meron lang itong 23 fucking minutes of ring time. I noticed this, man. Na-notice ko to, okay? Grabe, man. Grabe. Wala akong masabi sa mga to kasi, alam nyo, WWE, ang priority kasi nito ni Bruce Pritchard, current booker, executive director, whatever, na mas mahaba daw ang promos, mas mahaba yung in-ring promos, mas mahaba yung interviews, mas mahaba yung mga non-ring things kaysa sa ring action. Yan ang ayaw na ayaw ng ibang booker, especially Paul Heyman. Tangin naman. Imagine mo yung nanood ako ng Raw. 3 hours. 3/4 nun is puro promo. Nakakabanas. And ang pinaka nakakabanas sa episode na yon is yung kina Rey Mysterio. Kasi tangin naman. Ano yan? Tagal eh. Tagal nilang i-pinch yung subject eh. Parang gusto nila Cardo Dalisay ang puta. Iniisip ko SummerSlam pa yung match up, pero they're doing the feud para mas sumaba lang, mas maging interesting, di ba? Wait lang. So, yun. Also, for the first time ever in WWE history, meron na ring tagline ang Extreme Rules. So, every year, nawawala na ang Extreme. Every year, nawawala na rin yung thrill ng pay-per-view. Every year, parang gusto ko na lang na parang gusto ko na lang na mawala na yung pay-per-view. Kasi hindi naman Extreme, 'di ba? So the last Extreme Rules na napanood ko na sobrang classic, man, 2012. 2012, that's the Brock Lesnar versus John Cena thing. And putang ina, alam nyo, the 2020 edition of Extreme Rules is a horror show. Oh, what? Inaano yan? Seriously, anong horror dito? Ha? Anong horror dito? Bray Wyatt versus Braun Strowman lang? Putang inaano to? Extreme Rules is not for horror. Man, in my opinion, hindi siya pang horror. Hindi siya pang entertainment lang. I want Extreme Rules back. Yung totoong Extreme Rules. Putangin na. I'm begging you guys. Putangin na talaga eh. Kasi, alam nyo, yung Extreme Rules pay-per-view na yan is dating one night stand. Kung pwedeng ibalik nila sa one night stand with extreme stipulations, mas maigi yun. Diba? Kung pwedeng mag-adapt din sila ng pay-per-view na aakma sa mga kalokohan nila, horror shit, well, it's not, putang ina.
Basta ang akin dito, parang nakaka-unsyami eh. Na-build na nila yung pay-per-view excuse me, as a Extreme Rules matches. Brutal. And then in 2020, they are going to reasoning this shit. They are going to drop this shit, basically. And instead, they are going to replace every matches with singles matches. And then, isa lang ang special attraction. So, that's the Braun Wyatt thing na swamp match. Parang House of Horrors. Hindi ko na matandaan kung anong mga tong iniisip na tong WWE. Hindi ko na rin matandaan kung kailan ako huling nanood ng Extreme Rules sa pay-per-view. Na buo. Hindi ko na rin tanda kung kailan ako nagkaroon ng interest sa Extreme Rules sa pay-per-view. Ewan ko kung 2015, 2016. Pero ang sigurado ko, this year, X. Putang ina. X to tol. X. Ultimate X to sa akin. Kasi kitang-kita nyo, hindi na siya extreme. Nakaka-unsyami na talaga. If you're a fan of Extreme Rules, well, hate me whenever you want. Pero, nakaka-unsyami. Sobra. Nakaka-unsyami. Nakikita ko yung disappointment ng ibang tao na bakit ganito man? Bakit ganito yung booking nyo sa Extreme Rules? Dapat dito brutal matches. Dapat dito Extreme Rules matches. Dapat dito yung mga steel cages, yung mga brutal matches na nakikita namin in the past. But now, anyari binigyan nyo kami ng swamp match. Binigyan nyo kami ng 3 singles match. Si Dolph Ziggler nagka-championship match na naman. Peste. Nang hindi nag-earn. I hate this man. Putang ina mo. Sobra. Putang ina mo. Sobrang umay na ako sa gantong booking ng WWE. Sobrang umay na ako sa gantong pamamahala nila. Sobrang umay na ako dyan. So, I'm done with that, man. Tapos na ako dyan, alright? So, tutuloy natin tong we're going to talk about the upcoming shows. On Wednesday is gonna be the NXT, the Great American Bash, and the Fyter Fest ng AEW. So, mabilis lang to kasi nakikita ko sa NXT, ang mag-main event dito is Io Shirai versus Sasha Banks for non-title. Non-title. Kasi ang main event ng day 2 is gonna be Adam Cole versus Keith Lee, winner take all for both NXT and North American titles. And parang parang sumusunod lang talaga, sasabayan lang talaga nila tong sa AEW na Fyter Fest. Obviously, kasi next month is gonna be NXT Takeover. And then sa AEW naman, I thought na-realize ko na doon pala gaganapin yung match up nila Jericho, doon din gaganapin yung versus Orange Cassidy. And then doon din gaganapin yung TNT title. Correct me if I'm wrong. Doon din gaganapin yung tag team titles. Yun ang main event. It's gonna be Best Friends versus The Elite. Ayan, The Elite. Nalala ko na. So, I'm going to make my review on day 1 next week. And then, within this week, I'm going to release new content. Ewan ko anong release ko. Basta random siya. Random ko siya i-release. Basta Friday. Ewan ko kung anong i-release ko. Hindi ko din alam. So, yun na lang muna. Yun na lang muna sa akin. Sana safe pa rin kayo sa mga kalokohan na to. So, kung follow me on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor,
And then, Facebook, The MTG Show Podcast. Twitter and Instagram, The MTG Show Pod. May Twitter na ako. Yes! Finally. Nag-aantay na lang ako ng ilang spots. So, abangan nyo lang yan. Meron akong ilalabas dito na rant about the Extreme Rules thing. Mas detalyado siguro tong ilalabas ko soon. And then yung mga hindi ko natuloy last week, itutuloy ko siya this week. Maybe this week or next week. Basta yan. So, pati ako nag-intro. Nagtitry ako ng bagong format here in the podcast na direct to the point, na talk agad yung gagawin ko, and then sa huli na lang ako magpapakilala. Alright, so yun na lang muna siguro. Ano yung thoughts niyo sa bagong format na tong podcast? If gusto niyo yung format, well, comment niyo lang. Mas gusto ko tong gantong format na direct ako nagtutok. Hindi na ako magpuputyo-putyo o mag-isip-isip pa ng kung ano-ano. And then, yun na lang siguro. So, peace.